BBM. Si Inday, sabit man lang po. Tama? Bakit mo naman niya, Mr. Maravillas, sabing sabit lang si Inday? Ang mga Duterte po, wala man follower sa buong Pilipinas. Sumukay sila sa mga Marcos noong 2016. Kaya naging Pangulo si Maudigs. Ang bumoto kay Inday na 32 million po, ang 31 million doon, mga Marcos supporters, yung excess man lang po, ang mga DDS. So, kulang-kulang 1 million po. Sabi nga po ni Larry Gadon, kung maglaban niya sa pagkapangulo, si Inday at saka si Leni, tatalunin pa ni Leni Robredo. Galing ng analysis po ni Atty. Larry Gadon. Ang rason ni Atty. Larry Gadon, yung mga botante niya ni Leni Robredo, solid yun. Botante ni Inday, mga Marcos supporters, sinisiraan po araw-araw ng mga Duterte yung ating Pangulong Bongbong Marcos, tinatawag na bangag. Siyempre, hindi na iboboto sila ng mga Marcos loyalists. So mga kabanata, anong masabi nyo dito sa sinabi ni Dante Marbillas na wala daw supporters itong mga Duterte sa buong Pilipinas? Sa nakaraang eleksyon, itong nangyaring tandem ni na Vice President Sara Duterte at President Bongbong Marcos, ang sabi dito ni Marbillas, yung bumoto daw kay Sara Duterte, yun daw ay mga followers ni President Bongbong Marcos. Ibig sabihin, wala ang bumoto na 31 million kay President Bongbong Marcos ay talagang Marcos talaga yun. Tapos yung halos 1 million, ayun lang ata yung palabasin niya. Kasi sinabi niya dito, walang supporters daw yung mga Duterte sa buong Pilipinas. Imagine mo, buong Pilipinas yung binanggit niya dito mga kabanat na walang supporters. Yung bumoto pala kay Baby Sara na 32 million, ayun daw ay parang galing sa mga Marcos na mga supporters. Yun ang gusto niyang palabasin nitong si Dante Marabillas mga kabanat. So panoorin natin itong video niya. Kasi lang ito. BBM. Si Inday, sabit man lang po. Tama? Bakit mo naman niya, Mr. Maravillas, sabing sabit lang si Inday? Ang mga Duterte po, wala man follower sa buong Pilipinas. Sumukay sila sa mga Marcos noong 2016. Kaya naging Pangulo si Maudigs. Ang bumoto kay Inday na 32 million po, ang 31 million doon, mga Marcos supporters, yung excess man lang po, ang mga DDS. So, kulang-kulang 1 million po. So yun, halos ang bumoto daw kay Sara Duterte halos 1 million. Na mga DDS, halos kulang-kulang 1 million yung mga DDS. So, ayan. Mga kabanat niyan, kayong umusga ko, binoto ko si Sara, binoto ko si President Bongbong Marcos 2016, binoto ko si President Duterte, at binoto ko rin itong mga Marcos. Ngayon tumagilid itong si Marcos noong 2016 election, hindi nanalo mga kabanat. Nataob siya kay Leni Robredo. Natuloy natin ito. Sabi nga po ni Larry Gadon, kung maglaban niya sa pagkapangulo, si Inday at saka si Leni, tatalunin pa ni Leni Robredo. Wow. Galing ng analysis po ni Atty. Larry Gadon. Ang rason ni Atty. Larry Gadon, yung mga botante niya ni Leni Robredo, solid yun. Botante ni Inday, mga Marcos supporters, sinisiraan po araw-araw ng mga Duterte yung ating Pangulong Bongbong Marcos, tinatawag na bangag. Siyempre, hindi na iboboto sila ng mga Marcos loyalists, Marcos supporters. So tama naman yung analysis po ni Gadon. So going back dito sa sinabi ni Baste, sabi dito sa balita ng Inquirer, Mayor Sebastian Baste Duterte has criticized the sudden relief of the police chief and 34 other personnel of the Davao City Police Office and expressed dismay over the leadership tussle at the Mindanao Development Authority or MINDA.
sa kanyang statement, gusto niyang papagpaliwanagin. Matindi talaga niya, Mr. Maravillas. Ang gusto niyang magpaliwanag, yung Pangulo na. Assuming talaga. At saka yung Department of Interior and Local Government, DILG, to explain the relief jurisdiction. Kaya nga po tinanggal yun kasi hindi sumusunod po sa policy ng national leadership na dapat po may pagrespeto tayo sa human rights. Hindi pwede yung tukang-tukang at EJK. May Nakarang titita mo kung gaano kabalingbing itong tao na ito. Mayroon akong video na, nakita yung video kong in-upload natin. No, mayroon akong video, ito. Kunin ko lang. Ay, inuukay kasi, alam mo kabanat, itong si Maravillas, ay kilala ko ito eh. Kasi dati, nag-start ako ng vlog, kumukuha ako ng video dito. Ito, paparinig ko sa inyong intro. Ito ba yun? Ito ata. Ito. Pero tingnan nyo kung mag-isip si Risa, ganun pa rin si Virus. Virus kasi yung utat niya. Itong binanggit dito, may kaugnayan ito sa itong sinabi dito ni Dante, may kaugnayan ito sa sa yung policy ni President Bongbong Duterte nakaraang 20 nung nanungkulan pa na proud siya sa wanundag ni President Duterte. Kinalaunan nung panahon na ni President Bongbong Marcos ay bumaliktad. At parang tila baga, kumampi pa ito sa mga dilawan. Ibang klase ito. Kaya mga kabanat, hindi ako magtaka dito kay Dante Maravillas kapag nanalo ang mga dilawan sa 2028 election, dilawan na naman ang suportahan nito. Hindi kayo magtaka mga kabanat kasi itong tao na ito wala pala itong balls. No? Iba yung sinasabi noon, kakainin niya. Parang kumbaga sa ibang word, itong tao nito parang aso. Alam mo yung aso, pag ang aso sinuka, nagsuka yan, kakainin niya ulit yung sinuka niya. Sa ibang word naman, parang baboy. Yung baboy, paliguan, pag mamaya, ipapunta din naman niya sa lunangan at maglulublob ulit. Ganun yung klaseng na ito. Kasi, ang ganda ng birada niya ng 2016, kilala ko ito eh. Halos kamag-anak ko pa ito, kay pareha yung middle name namin ito. No? Talagang may paano pa ito eh, mama pa. Diba, may suntok-suntok pa ito sa pag nag-ending ito. Siguro familiar sa inyo eh. Kaya nga, ang problema kasi, walang problema kung kinikriticize mo mga Duterte kung may nakita kang mali. Ang problema kasi, yung policy noon na sinusuportahan mo, yung mga panukala ni President Duterte na sinuportahan mo noon, ngayon ay kinukontra mo. Yun ang hindi ko eh. Wala akong problema kung kalabanin mong Duterte. Sabihin, itong Duterte, hindi maganda yan. Kahit sabihin mo na, ang Duterte, wala namang followers sa buong bansa, yan eh. Walang problema. Pero yung ipinagtanggol mo noon, yung war on drug, tapos kinalaunan, kukontray mo, parang ano ka ba? May salpek mang ulo mo pa ganun. Parang kulang na lang baliw pa ganun eh. Di ba? Yo? leadership, mga yung tatay kababayan ninyo. sa Ano ba yun? Ba't nag-iiko ito? Ay, dua? Dahil lang. Dalawang na-add ko pala. May 7 pong mga nangamatay sa drug operation po. That is not the policy of the national leadership. Pagkatapos, baliktad yung gustong mangyari ni Baste. Gusto niyang magpaliwanag yung ating Pangulo. Talaga niya, Mr. Maravillas. Napaka-assuming nila. Kaya nirelieve po yon. So justified po yung relief ng 35 officers. Napakalinaw yung mga pronouncement, mga kababayan ng national leadership. Gusto nilang ibalik yung dating sistema na hindi man po naging effective. At ito nga po yung dahilan kung bakit napasok sa napakalaking problema yung kanyang tatay, ang buo niyang family, pati si Inday Sabit, si Bato, si Bungo. Naghahanap yata kayo ng damay. So, itong pag-relieve, mga kababayan dito sa mga members ng PNP dyan sa Davao. So, yun. Gusto niyang palabasin yung war on drug ni President Duterte, hindi daw effective. Sa akin, mga kabanat, effective yun eh. Sobrang effective yun talaga, mga kabanat. Kahit yung mga, siguro sa kalye nyo, malalaman nyo yan. Maraming nagkukwento sa akin na
na effective talaga. May mga tao talaga na dating bumibira na niya ng mga ipinagbabawal na huminto dahil sa warundag ni President Duterte. May mga ilan din naman na matigas ang ulo, ayun ay nadamay, parang katigasan ng ulo, parang ika nga, parang nagbahala na si Juan de la Cruz, basta makakakuha lang ng kwarta, sige pa rin. Yun ang nasawi. Yun sinasabi niya na hindi effective, hindi ako naniwala mga kabanat. Ito ay muro-muro lang itong ano na ito, balingbing na ito. No? Muro-muro lang yan. Effective talaga yan. At siya mismo nagsabi niya noon na effective to. No? Talagang anong one on drug talaga. Effective yan. Hindi ko maniwala. Kahit alam niya yung effective na yan, sumasakay lang talaga yan sa Agos. Sumasakay ito sa Agos. Yung sinasabi niya na problema ni President Duterte dahil maniwala naman ako na politika ang birada dyan eh. Politika yan. Gusto talaga ipin down yung mga Duterte eh. Talagang politika yung birada dyan at ang gumagamit talagang ginagawa talaga ng mga ano dyan. Yung drug lord talaga yung gumagalaw dyan. Kasi hindi naman talaga papayagan ng mga drug lord dyan na makaupo muli yung mga Duterte. Hindi yan papayag, gagawa ng paraan yan. Umistulan ng bumuhos yan ng malaking halaga para hindi makabalik muli yung Duterte. Lalo na sa mga pronouncement ng mga Duterte ngayon na kapag nakaupo sila ay talagang itutuloy nilang laban nila kontra droga. Sa maniwala ka, babaliktad yung palayok yan mga kabanat. Haharangin ng mga malalaking tao yan na may kaugnayan dyan sa pinagbabawal na gamot. Gagawa ng paraan yan. Mistula ng guluhin yung bansa para hindi lang makapasok itong mga Duterte. Maniwala ka dyan mga kabanat. At ito yun ang ginagawa ngayon. Sa palagay mo, naniwala ka ba na hindi effective yung war on drug? O, sino bang ano diyan? Sino bang naniwala diyan na hindi effective? 'Di ba? Talagang itong si Dante Maribelias parang ano eh, no? Hindi ko magits eh. Hindi ko magits. Yun ang ayaw na ayaw ko sa taong walang balls eh, no? Walang paninindigan, walang problema na kumampi ka sa administrator. Normal yan, kakampi ka talaga kasi yan ang ano ngayon eh. Pero, huwag mo namang i-down yung dating ipinaglalaban mo, pinaprotektahan mo noon, no? Ngayon ay kinokontra mo. Ang pangit ng ganon, no? Wala kang balls pag ganon mga kabanat. Balls mo siguro sa noo, no? No? Ang balls mo na nasa taluktok ng noo mo pag ganun na pinagtatanggol mo, okay lang sana kung hindi mo sinusuportahan noon eh. 'Di ba? Tingnan mo ngayon. Noon kalaban niya itong Dilawan, ngayon nakaupo ang ibang Dilawan niya, lalo si Heroy Santiveros, dati kalaban niya ito, ngayon mga inquirer, dati kumukulo yung dugo diyan, mga bias media, mga mama, ngayon kinukot niya na yung mga paliwanag doon. Bakit klase? Allergy dati to sa mga inquirer eh. Rappler, inquirer, hindi yan kinukuha niyan. Ay, mga bias ano yan. O ngayon, sus, Mariusip, parang gusto lang, ngud niya yung nguso niya doon. Basta't makaano lang. Yun ang problema. Yun nakita kong pangit na ugali ng ibang mga ano. At ang masama pa doon mga kabanat na sinasabi niya, yung supporters daw ni mga Duterte ay walang support. Kumbaga, halos 1 million lang. At sinabi niya, walang supporters daw yung mga Duterte sa buong Pilipinas. Oh, kayong mamusga dyan mga kabana, totoo ba? Totoo ba? Na walang supporters yung mga Duterte? Oh, sige. Kayo nang humusga dyan mga kabanat. No? I-share ko itong video. Sana makarating ito sa lahat ng mga DDS para makita natin kung wala ba talagang supporters itong mga Duterte. Ako, binoto ko si President Duterte. Isa ako sa sumusupport kay President Duterte kahit hindi na siya presidente ngayon kasi yung policy niya noon na sinuportahan ko like war on drug ay until now kahit wala na sa posisyon ay sinusuportahan ko yan kasi nakikita ko maganda naman. Kasi bakit ko sinuportahan una yung war on drug? Kasi ako hindi naman talaga ayaw ko sa droga. No? Ayaw ko sa droga. Yun dahil yan ang reason kaya sinusuportahan ko. 'Di ba? Bakit ka matatakot sa war on drug kung wala ka namang ginawang masama? 'Di ba? yun ang question doon. So, yan naman mga kabanat ng atong video sa next video. Tapos, subaybayan kong video nitong
itong Dante na ito. Dati sinusuportahan ko yung sinusubaybayan kong video na ito noon dahil sa mga pagtatanggol niya kay President Duterte. Kinakalaban niya kasi dating bumabangga kay President Duterte, sina Risa Ontiveros, mga ano-ano, kinakalaban niya. Ngayon, baliktad mga kabanat. Di ba? Suportado niya na ata si Risa. Iba na talaga, iba talagang effect pagka walang balls na. Walang balls, yung balls niya sa noo. Parang hindi mo makita yung isang tinatawag na panindigan ng isang tao, no? Pag ang balls nakalagay sa noo. Grabe talaga. So yan lang mga kanat, see you next video.